gumamit sa pangalan ni Diwata, tukoy na ang suspect. Sa isang episode ng Rafai Tulfo in Action, tuluyang nabigyang linaw ang matagal nang pinoproblema ng kilalang street food vendor na si Diwata, na unang sumikat sa social media dahil sa kanyang Diwata Pares. Matapos ang ilang linggo ng pag-aalala at kalituhan, natukoy na rin kung sino ang responsable sa paggamit ng kanyang pangalan sa ilegal na gawain na nagdulot ng warrant of arrest laban sa kanya. Ayon sa pahayag ni Diwata, labis siyang nasaktan nang malaman na ang taong ginamit ang kanyang pagkakakilanlan ay walang iba, kundi si Angelito Clarito Carmona, na mas kilala bilang alias Angel. Ang naturang tao ay dati niyang kasosyo sa negosyo at tinuring pa raw niyang kaibigan. Ngunit ang tiwala ni Diwata ay tila ginawang puhunan ng kasamaan dahil ginamit ni Angel ang kanyang mga personal na impormasyon, kabilang na ang TIN-ID, para sa sariling kapakanan. Bukod sa paggamit ng kanyang pangalan, inilahad din ni Diwata ang iba pang panlilinlang na ginawa ni Angel. Isa na rito ang umano'y franchise scam, kung saan ipinangako ni Angel at ng kanyang kasamahan na tutulungan siyang palaguin ang Diwata Pares sa pamamagitan ng franchising. Subalit, ayon kay Diwata, ni piso ay wala siyang natanggap na bayad o royalty mula sa mga binuksang branch. Idinagdag pa niya na siya mismo ang napilitang magbayad ng mga utang at renta ng mga saradong branch, kabilang ang Quezon City Outlet na may atraso na 12,000 piso. Hindi lamang iyon, umabot pa raw sa 350,000 piso ang perang kinuha ni Angel mula kay Diwata, na di umano'y inutang para sa negosyo. Ngunit kalaunan, hindi na ito naibalik. Sa halip nawalan pa ng tiwala ang publiko kay Diwata nang kumalat ang balitang siya ay may kaso. Bagay na nakasira sa kanyang pangalan at kabuhayan. Ang sakit ng sitwasyon ay ramdam ni Diwata, lalo't ang ginamit sa pandaraya ay isang taong minsan niyang tinuring nakatuwang sa tagumpay. Sa kabutihang palad, isang patrolman bugabog ang kumilos upang muling buksan at siyasatin ang kaso. Sa tulong ng kanyang masusing investigasyon, natunton si Angelito Carmona sa Mandaluyong City. Nang harapin si Angel, mariim pa nitong itinanggi na may kasalanan siya at sinabing ayos na raw sila ni Diwata. Ngunit nang tinawagan mismo ni Patrolman Bugabog si Diwata, agad nitong nilinaw na hindi pa siya nakikipag-areglo at nais niyang ituloy ang kaso. Dahil dito, sinampahan na si Angel ng kasong paggamit ng pekeng pangalan at kasong identity theft. Ayon kay Patrolman Bugabog, pinuri naman ni Senador Rafai Tulfo ang determinasyon ng naturang pulis at ang tapang ni Diwata na ipaglaban ang kanyang pangalan at karapatan. Maging ang mga manonood ay nagpahayag ng suporta at paghanga sa katapangan ni Diwata, sa kabila ng matinding dagok sa kanyang buhay. Bilang reaksyon, makikita rito kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tamang proteksyon sa ating personal na impormasyon, lalo na sa mga negosyante. Isang paalala ito na huwag basta-basta magtitiwala, kahit pa sa mga taong dati nating pinaniniwalaan. Sa panahon ngayon, madaling abusuhin ng iba ang kabaitan ng kapwa, at kadalasan ang nagiging biktima ay iyong mga marurunong magmahal at magtiwala. Sa aking opinyon, ang kwento ni Diwata ay hindi lamang simpleng isyu ng pandaraya. Ito ay kwento ng pagtindig at hustisya. Nakakabilib ang kanyang lakas ng loob na ipaglaban ang katotohanan ng Tomuitengwa at muling itayo ang kanyang pangalan. Naway magsilbing aral ito hindi lamang sa mga negosyante, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag hayaang apihin, huwag matakot magsalita, at higit sa lahat, huwag mawala ng pag-asa sa paghahanap ng hustisya.